Yes, before I continue, um, sa mga kapatiran sa pananampalataya na please continue just to pray, no? Siyempre, may mga bago tayong makakasama. And kagalakan ko kasi yan ng isang pastor na ang isang lola ay dinadala niya ang kanyang apo na bumisita sa holiday season na ito. Share niya yung tinatahak niya ngayong buhay, yung legacy niya, sabi nga, no? Na isa siyang lola na merong Diyos na kinikilala sa isang katotohanan, ha, anak. And rest assured, we will not impose on you. We would like just to, nung nandito bago si lola mo noon, sabi ko din, add up, okay, sa knowledge mo. Yan. Add up kay Lola, na may mga natutunan siya dito. And hope today, you will also learn something from our study. Okay? So, from our gathering, yan. Ganda niya eh. Tuntua ako kasi merong term ko this morning. May magdi-discern sa atin ngayong umaga dito. Siguro, nag-observe siya, tinignan niya yung mga kanta natin, panalangin natin, yung ginagawa natin. And I hope you continue also to observe Pastor Ed this morning, ha? What you can learn. Now, what is the word discern? Yan. Kami, typical na namin ni Sister Michelle na kagawian yung pag dumilim na kaulapan, just like the Lord has said, diba? Sabi nga dyan sa isang katotohanan na pahayag ng Panginoon, pag dumidilim ang ulap, pinapasok namin yung damit doon sa covered naming area. Minsan, sasalbayin ako ng kalaban. Pag naipasok ko, lahat yung damit, aaraw ulit. Experience niyo yan? Lahat yan eh. Okay. And then, siyempre, ano bang dapat? Okay. Well, ang binabanggit ng Panginoon, again, dito sa chapter 16, sinisibog niya ng Panginoon itong mga dapat nakakaalam na ng mga kapanahunan, di ba? Mamaya yan, anak ha. Sabi dito muna sa aking pinakang key verse, napakaganda po, di ba? Very clear na binabanggit na sa chapter 16, na sinasabi niya sa verse 3, and in the morning, clearly, parang ganito yun eh. Di ba? You will say about the weather, be foul weather today, but for thy, matatawag din nating, for the sky is red and lowering. Oye, sabi nga niya doon sa mga spiritual leaders ng panahon na yun, you hypocrites, bakit? Dahil, nakakalungkot, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? As I have been declaring Sunday by Sunday the developments ng signs of the times. Yan. Maraming nangyayari pa rin, galing sa Biblia, na batayan lamang ng ating pananampalataya. Yes, I know, may mga bago, gusto ko i-correlate. As you are now studying whatever subjects you have in school, yung mga matatalino natin dito, yung mga, lalo na yung group ng teen, maliban sa mga children, siyempre, typically, pinipray pa natin yung program ng children once a month, no? So, mga nakaka-join sa Zoom, pero yung hindi, siyempre, yung gadgets nila. But, yung mga teen natin, dalawa yan level eh. Yung tinatawag na teen junior
tsaka yung teen senior. So yung teen, from nag-13 ka, but kung dadaanin sa pedya, ang children hanggang 15 years old. No? Yan yung medical ano. So pag nasa 14 ka pa lang, 15, pag magpapa-check up, sa pedya ka pa. No? Hanggang 15 years old. Hindi, 15 lang. 15. Then, siyempre, ang teen talaga hanggang 19. Para matatawag na youth ka pa rin. Teen ka pa rin. Okay? Kasi 19. Kaya may teen eh. T-E-A-E-N. Okay? But, yung children, pasok pa sila hanggang 15. Pag magpapacheck up, sa pedya pa rin. Yan yung sa manual natin na setup. Now, bakit dinideclare ni Pastor yon? Now, whatever you are learning sa level ninyo, yan, sa mga naman seniors na nandito na, so sa Pilipinas, ang senior ay 60, going up, going up, going up. So whatever learning we have, knowledge we have already in this life, kaya nga may kasabihan, di ba? Ay, ine. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yung mga matatanda. At yan yung ating dating, di ba? Sa mga... So parang ganun din kung ilalagay natin ngayon sa spiritual. I hope sa spiritual, we have really learned so much about the Bible. Sorry to say, dun sa mga hindi talaga nagbabasa pa. So, very good yun na, Anika, na yung lola mo, pinapabasa ka na ng Bible, di ba? So, you would add up, learn something about the Bible. Which is, ito ngayon yung way of life ng lola mo. Yan. Ito yung pinaniniwalaan. At sa mga iba nating teen dito, junior teen, yan, I hope mag-fellowship kayo mamaya lunchtime kung nandito kayo, sila Kim, sila Charlotte, sa inyong level, yung mga, basta nag-up na kayo ha. Yung teen junior, ayan, sila Dre, sila MJ, wow, wala sila ngayong umaga sila Ezra Jewel. So, ayun yung level nila. So, bakit kailangan ni Pastor define ng ganitong mga brackets? Today, I am a teacher. So, I would be teaching some mga mahalagang bagay. I hope makakatulong. What is our theme? How can we maintain ourselves in the love of God, in the blessings of God, protections of God, guidance of God, etc. Ang dami na nating dapat alam. Yun nga, kasama ng issue ko today, thank you, na-discern mo. Ang gaganda ng ilustrasyon ngayong umaga, no? So, Pastor, because word study, nabagitin ni Lord ang Matthew 16, yun yung idea niya, yung word discern. From the very words ng Panginoon. And I would be dealing with that. Si Pastor Ed, for the past 35 years, I have been serving the Lord. My knowledge, my growing up, my maturity, etc., not just as a senior, ayan, para sa bata, biruin ko si Anika. Anika, anong tingin mo sa edad ni Pastor? Anong edad ko sakali? Sige, tingin mo, anong edad ko? Sige, come on, it's okay. Sige na. No coaching. Anika, anong tingin mo lang? Idea lang, anong mga dating ko, anong edad ko sakali? Ilan? 20 lang. Si Pastor, wow.
Oh, bigyan ng bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket. No. We have t-shirts here and everything. But thank you. I'm 64 already, anak. See? And I had been with the Lord. Sabi ko nga, for the past, not just yung pagpapastor ko, 35 years, and 6 years, 41 years, naka one generation na ako, di ba? Ng aming ding relationship ni Sister Michelle. And Joycey, pa-deliver ka ng pagkain ng bata. Si lang. Si Ani ka lang. Kidding aside. 20 years old. Hindi mo ba ako binibiro nun, anak, para mayatan? Sige. Kasi baka sa buhok ko, bagong gupit si Pastor eh. And anyways, pwede ko gamitin idea ngayon yun. Na-discern nung bata, ganun lang ako, ang edad ko, 20 years old. Yeah. Sa knowledge niya, kasi siguro tingin niya anong dapat. Si Lolo Wilson, anong tingin mo talaga, anak? Si Lolo Wilson. Puti na buhok. Anong tingin mo edad ni Lolo Wilson? But anyway, that's discerning. Okay? Yung mang Hebrew word ng discerning is bina. B-I-N-A-H. Okay? Bina. It means to understand, separate, or distinguish. Okay? That's the meaning of discerning or discernment. Either way, saan nyo gamitin niya, mapa-adjective ba, whatever kayong. In the Hebrew word, it's bina. And we have that, literally. Di ba? Sa Tagalog nga, yung binabatay nyo sa inyong mga naging kaalaman, then minsan, nadadagdagan ng mga hindi dapat, katulad ng yung word na kutob, di ba? Yung sa tingin ninyo, kinukutuban ako, may nangyari, etc. Mga ganyan. Kasi, bakit? Hindi pa siya nakakauwi. Dapat ganitong oras, nakauwi na. So, kinukutuban ako. But those are typical, matatawag nating experiences. Yun nga, pag nakita mo, uulan. But if pala, you are so matured already, kami ni Sister Michelle ngayon, alam na namin ang weather. Pag alam namin talagang tag-ulan, nandun siya sa, hindi na ako para magpagod maglabas, kahit niloloko ako minsan ng demonyo na aaraw ko onte. Because He is the God of this age. 2 Corinthians 2, ha? Kaya niyang paarawin kagad o padilimin. Pang-asar. Okay? So ako, sa talino namin ni Sister Michelle, hindi na. Pag alam namin tagbagyo, di ba? Sino maglalabas ng damit pag alam niyong tagbagyo ng 3 araw? Wala maglalabas. Kasi mababasa talaga yan. Ha? So yan yung mga kaalaman. So ganun din sa Christian life. But anong focus ng Christian life? These are insights supposed to be into God's truth. Ayan. So, iangat natin from usapang mga katotohanan ng buhay, realidad. These are now spiritual insights about the truth of God's Word. So, kahit sa atin, ayun nga, nakakalungkot kung hindi ka talaga palabasan ng Bible, tapos mas marunong ka pa sa inyong pastor, di ba? Medyo nakakalungkot. Please do, yung ang dami kong pinost kahapon na tiskoret, di ba? Tiskoret. Dami. Kayo nang bumasa, please naman, nag-aaral lang inyong pastor, tinitignan ko anong magandang materials para
makatulong ngayon sa mensahe ko, ma-discern ninyo ang dapat sa katotohanan na nais ng Diyos na ating malaman, hindi lang malaman, ano yun? Knowing, no be, yun ang magiging being natin, at yun ang magiging doing natin. No be do, di ba? Sa mga nag-FS na. No be do. Kung ano ang kaisipan mo, yun ang magiging pagkatao mo, yun ang gagawin mo. Okay? So kung ang mga kaalaman mo pa rin ay pangmundo, yun ang magiging pagkatao mo, makamundo ka, yun din ang gagawin mong mga makamundong bagay. But kung ang mga kaalaman mo ay patungkol sa Diyos, ang magiging pagkatao mo ay maka-Diyos, ang gagawin mo ay mga kalooban ng Diyos. And supposed to be, yun tayo. For we were created always for His glory. What transpired, may mga ilang bagay akong gustong daanan lang. Napakaganda na banggitin dito. Discernment is as a God-given ability, no, to grasp the deep meaning and make right choices. Sabi nga dito, and medyo crucial for spiritual life and leadership growing up. Mind you, we go back the book of Genesis. What transpired with Adam and Eve? Hindi nagkulang ang Diyos, sabihan sila, huwag niyong kakainin ang prutas ng good and evil. Meron na ha. Dahil, ano mangyayari? Mamamatay kayo. But yun ay sinuway nga ng ating mga tinawag na ninuno. And ang naging outcome, ang kapahamakan ng sangkatauhan at ang magiging kaligtasan lang nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa una niyang pagdating sa mundong ito upang ipaalam ang isang muling ginawa ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan. And pagbalik niya muli sa pangalawang pagkakataon, anytime, katutunayan niya ang mga katotohanan na ito na tayo sa takdang panahon sa isang matatawag talagang perfect na environment sa kanyang presensya sa mga inawit natin kanina. Nandun na. Kaya, kay Pastor, on my experiences in life, kayo ay inihikayat ko ngayon na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong tinaguriang bina. B-I-N-A-H in the Hebrew word, discernment. In this world, kung wala kayo nito, kayo ay madaling malinlang ng dyablo. Kasi, tulad ni Eva at Adan, meron silang kaalaman dapat eh. Pero still, ano bang nanaig? Yung kagustuhan nila. So, again, hindi nakulang ang Diyos. And all throughout history, di ba? Paulit-ulit na lang si Pastor dito, gumawa siya ng bagong salinlahi. Kay Noah, gumawa siya ng bagong salinlahi. Kay Jacob, bansang Israel. After 2,000 years, gumawa siya ulit ng bagong lahi. Supposed to be church, hindi na Israel. Church. And ito tayo, nakakalagpas na ang 2,000 years ng
itayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. But still, ano bang mga nangyayari? Maraming nalilinlang ng dyablo. At bakit? Pakisabi sa inyo mga katabi, walang bina. Pakisabi sa mga katabi niyo, walang bina. O sige, pakitanungin lang katabi niya pala. May bina ka? Kaya maraming nalilinlang eh. Ha? Kasi anong batayan? Hindi nila alam ang salita ng Diyos. So, mindful, ayan, meron tayong mga lawyer dito. Di ba? Yung tinatawag na, pag ikaw ay may pagkakasala sa batas, no? Innocence of the law. Sabi nga, does not, what? Excuse or justify. Kasi lalo na tayong Christians, 4 lang naman ang responsibilidad ng Christians eh. Tandaan niyo po, lalo na yung baguhan, Sister Mercy. Number 1, mag-worship sa Diyos na kinikilala na natin. Number 2, mag-aral ng kanyang Bible. Number 3, manalangin lagi. Number 4, mag-share. Oh, nakaka-touch oh. Ang saya ng pastor oh, meron akong isang bago lang yan, Sister Mercy natin. Tapos dala na ang apo niya. Ginamit niya yung pagkakataon, andyan sila. Siguro hindi sasama si Anika kung hindi siya naniniwala sa lola niya eh. Nadadalhin siya sa mabuti, di ba? Marami tayong diyang binabanggit ako minsan eh, yung mga kaibigan ninyo, dinadala nyo dito, titingnan natin eh, minsan hindi nababalik kasi hindi nila ito gusto. Ang gusto nila yung mga yaya ng mga makamundo, mga party-party, gig-gig, whatever. And yun eh. Yayain sa mga okasyon. I'm really sorry. Mabait naman si pastor eh. Inunahan ko na kayo. Sige, para go. Gusto niyo pumunta sa okasyon eh. Di punta kayo sa okasyon. Pero, inunahan ko na kayo. Kasi, kung pinabayaan ko kayo, na-discern ko eh. Tutuloy eh. O so, that's discernment. Nauna na ako. Kasi alam ko, gagawin din eh. Illustration lang po yun doon sa mga pangyayari nitong linggong ito. You make right choices, crucial for spiritual life and growing up. Let us see some mga concept at liban lang sa mga biblical history. Ano unang bagay lang ang hiniling ni Solomon? Lagi kong ginagamit ito. The 2 wisest character of the Bible, Anika, add up, is Solomon, King Solomon, and Paul in the New Testament. Sa Old Testament, ang pinakamatalinong tao, si Solomon. Di ba? Ano yung hiniling niya sa 2 Samuel? Anak, pakitingin niya. Ayan na yung verse natin. Very clear, I am this day fourscore. And, wait, sorry, baliktad. We believe Samuel, in that concept now, dito ako. Sorry, anak. Una ako dyan. In 1 Kings 3:9, yan, andyan yan. 1 Kings 3:9, yan. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may what? Discern between what? Good and bad. Okay? And uso ngayon ng mga Christmas song ni I'm bad, I know it. Yan, mga ganyan. Uso yan ngayon. Uso yan. Ha? Saan? Nasa impyerno na yun ngayon. Favorite mo yun. Nasa impyerno na yun ngayon. Inaamin niya di ba? Yung kanta niya, I'm bad, I know it. Nasa impyerno na yun.
And yes, King Solomon, the wisest then. Now, balik tayo kay Paul. Si Paul naman ang pinaka-wisest, di ba, sa New Testament. Bakit? Yung mga kaalaman niya, sabi ni Peter, ang liwanag nung sabi ni Peter sa 2 Peter, di ba? Very clear. Na may mga kaalaman si Pablo na malalalim at mismo si Pedro, inaamin niya yun. Okay? Na doon sa idea ng verses na yon na madalas ko nang nagagamit. Very clear naman yan. Nandyan din po naman yan, mga bagay na yan, in 1 Peter. Now, bakit kaya nagdidiin si pastor dito? Solomon, the wisest, Paul. Well, alam natin, daming proverbs ni Solomon. Saan galing yung mga kaalaman na yun? Siyempre, sa mga kaalaman niya patungkol sa Diyos na kinikilala niya sa lumang tipan. Kaya nga, I do not know kung sino ba dito mahilig sa subject ng, kahit ako hindi ko gusto history. Sino mahilig? Estudyante, sino mahilig ng history? Subject na history. Diba? Ayaw natin ng history. Kasi kung ano-ano yung mga pag-aaralan mo. Boring ba? Sabi. So, boring din ng First Chronicles, Second Chronicles, boring din. Boring din. Numbers, that's the history of Israel. Di ba? Boring. Boring. But, marami kayo na-miss out. Kasi tandaan din nyo, kung hindi nyo nabasa ang Chronicles, hindi nyo makikita ang lineage ng Matthew at Luke, na yung lahi ng Panginoong Jesucristo saan nagdaan bago dumating yung oras na yon kay Joseph and kay Mary. Alam nyo, si Joseph, si Mary, nakatakda yan. Si Mary sa Matthew, yung lineage niya, yung line niya, si Luke, si Mary, si Joseph sa Matthew. Mga kapu-apuhan sila ni David. No? Please, study your Bible. Learn your Bible. Kasi, yun nga, Christmas na naman, next week. And, sabi nga, Pasko na, sinta ko. Hanap kita. Mami Epin, manatili ka na, ha? Nanay Epin. Manatili ka ng balo, Nanay Epin. Pero, kidding aside, siyempre, malay niyo naman makadiscern si Nanay Epin ng mabuti namang makakasama sa buhay. Basta, i-discern mo lang, Ma'am Epin, kung makakabuti sa'yo, makakasama sa'yo, ha? Yun yung discernment Gandang ilustrasyon talaga, di ba? Mga bagay na makakasama sa'yo, makakabuti ba sa'yo? And totoo din yan, anak, mga teen youth natin, na please discern your mga friends in school, kung anong impluensya gagawin sa inyo. Ha, Kim? Yung mga sila Dre, sila Matthew natin dito. Anong influence ang gagawin sa inyo? This is the principle of the word discern. Bina. Kasi we need this All throughout my years in living, meron akong tinagurihan ko sariling diskarte, pero hindi pala yun. Now, I am now much more guided by the Holy Ghost to discern. Okay? Para ma-discern ko yung ano yung dapat na gusto ng kalooban ng Diyos sa buhay ng isa niyang iniligtas at kukunin sa takdang panahon. And ang dami naming experiences na makikita. Pupokus ako kay Paul. No? Sa mga books niya na talagang dinidefine si Paul sa dami ng sinulat niyang aklat. Andi dito. Kung pupuntahan natin ng mga Gospels ni Paul,
Umpisahan ko lang po again, kukontras ako. Simulan ko sa Romans, pagkatapos ng Acts. Sabi ni Paul sa Romans 12, matapos siya magpaalaala na huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform any longer kasi ang mga Christians sa Rome noon, na-instilan sila ng authority ng Roman Empire. Background there. Dapat alam niyo yung customs and manners ng isang lahi. Mga Roman sila sa lugar ng Rome noon, pero mga naging Christian sila. So pinapaunawa ngayon ni Paul sa kanila, huwag nyo na sang-ayunan yung mga dati nyong kaalaman, yung mga dati nyong buhay diyan sa Roma. Okay? Nasusundan niyo po ako doon, ha? And then, banat niya sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Dahil nakilala niyo na yung totoong Diyos na dapat sambahin, this is now your form of worship. Tandaan ninyo, may times na yung word, hindi siya talaga yung word na ginagamit ni Pastor, but the idea itself is yun. In verse 9, talon siya. Let love be without dissimulation. Walang pinipili. Then, abhor. Verse 9, anak ha? Abhor, para bang sinasabi, discern. That which is evil, anong sabi diyan? Cleave to that which is good. That's discernment, mga kapatid. Huwag ipilit ang mga gusto natin. Okay? That's discernment. And then, parallel, tatalon ko sa susunod na tatawagin nating book naman niya. Ang mga Corinthians, alam natin ay carnal church. So, ano naman ang bahanat niya ngayon sa napakahalagang concern na ito na tinatayuan ko din dapat. In 1 Corinthians, very clear po, no, na concept. Nakakalungkot lang. Chapter 12. 1 Corinthians 12, andyan po yan. Sabi niya dito, verse 10, to another the working of miracles, to another, these are spiritual gifts na meron tayo dapat. Kaya, dinefine lang ito, may times, meron talagang maiti-term na gift of discernment. Pero para din umusbong ka, mamaya pupunta natin yung Book of Galatians, kailangan napupuspos ka talaga ng banal na espiritu at pagbabasa ng salita ng Diyos. Paulit-ulit si Pastor diyan. Kaya karamihan ng mga nagtatanong kay Pastor, Pastor, all throughout the history of Christianity, mula sa mga ganito sikat na mga mangangaral, bakit po bumabaksak? Kasi nagpabaya sa discernment. Okay po? Kasi kung talagang totoo kang at guided ka ng Holy Spirit no? In much more, yung tinatagurian ditong discerning of spirits. Kasi, pag hindi kayo talagang marunong, nakakalungkot naman. Ibig sabihin, hindi kayo ginagabayan ng banal na espiritu. Hindi kayo umuunawa ng dapat na pangapaalaala. Ano din sabi ng Bible? Sorry to say, pakibasa na lang. Tingnan nyo na lang kung, ayan, nagpapatest naman si pastor sa inyo lagi. Pasado ba ako? Di ba naglagay ako dun sa pinost ko kahapon? Pasado ba akong pastor? Pasado ba ako? Kayo na nakakaalam nun, di ba? What does the pastor, ayoko i-post ayoko ipakita. Tingnan nyo na lang yung, nag-share lang kasi ako nasa live ako ngayon Sa aming mga YouTube, get in touch po, na makakapanood kayo ng YouTube namin ngayon. I hope may madagdagan po
kayo sa kaalaman ninyo. No? Marami pong nalilinlang na ngayon dahil wala po silang discerning of spirits. Ayan. Well, major books ni Paul yan. But, dadaanan natin, after yan 2 major books na yan, tatalon tayo. Galatians. Ang church sa Galatians, yan, teacher ako ngayon eh. Dami-dami nito, Sister Jane. Ha? Church sa Galatians, sabi nga, ay mga masunurin sa batas daw. Batas daw eh, law, Galatians. Again, ano sabi ni Paul sa kanila? Nakakalungkot eh. Sabi dito sa chapter 3, talon lang po ako ha. Medyo may kalungkutan, etc. And kaugnay na po nung mga binabanggit ko po dito na katotohanan. Again, very clear na itong mga Hudyo na ito, matapos ang kwento, di ba? Chapter 3, verse 1. Verse 1. Tuloy mo lang ha. Ano sabi niya? O mga hangal kayong Galatiano, who had bewitched you? Sino nanlinlang sa inyo? Na? That you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Verse 2, this only would I learn of you, receive ye the Spirit by the works of the law? No. Or by the hearing of faith? Again, nire-emphasize niya verse 3. Hangal ba talaga kayo? Ha? Hindi ba umiiral ang banal na Espiritu sa inyo? Yan, masasakit nga yan eh. Mas masasakit salita ni Pablo eh. Pero ewan ko, sabi ninyo, si pastor, masakit magsalita. Anong nakalagay doon sa posting ko kahapon ulit? Pastors just do not preach. We teach. And we what? Hindi naman doon sa isang other side. We really rebuke, nakalagay doon, di ba? Rebuke. Nabasa kayong kahapon? Yun nga lang anak, yun lang yung idea na yun. Papabasa lang natin. Makikigamit lang po dun sa FB natin, anak. Holy and True, di ba? Yan. Kaya? Sige. Okay? And, anong trabaho namin? To correct. And, bip, huwag naman kayo magalit kay pastor. Para lang din akong lola na nagsasabi ng mga dapat, tatay na nagsasabi ng mga dapat, asawa na mga nagsasabi ng mga dapat, anak, no. Sabi nga ni Aya, no. Kasi, the line of authority, ha? Submit tayo. Ang anak, dapat sumusunod sa magulang, hindi ang anak ang nasusunod. Ang asawa, misis, sumusunod sa mister, hindi ang mister ang susunod sa misis. Andiyan lahat yan sa Bible. Eh. So, tuloy natin, anak, yung side, nasa tabi niyan. Tingnan lang natin yung mga ilang bagay. Yung iba kasi puro blessing eh. O, papapalain kayo ng Diyos. Kung ano-anong mga masasarap na. And then, tuloy lang natin yung sa side niyan, anak, yung comment. Kaya? Hindi kaya. Yan. Tingnan ko pasado si Pastor Jan. A pastor is a shepherd. Bahala na kayo. A pastor is a preacher of Word of God. A pastor is a spiritual leader. Marami ba akong alam na Bible verses? A pastor is an intercessor. Mapanalangin ba ang pastor niya? Sa counseling ko, di ba? Dami ko nang dapat tuktukan ng Bible, pero paulit-ulit. Counseling. Then, pastor is a servant, o driver niyo ako minsan. Pastor is a protector of the doctrine. Ayan, dyan ako maingat. And, mentor, equiper. And conclusion, a pastor is not just a title.
It is a calling from God to serve, teach, protect, and guide His people. When a pastor fulfills his role faithfully, the church grows spiritually, becomes united, and glorifies Christ. Grows spiritually. Hindi yung sandamakmak nga ang uma-attend, no? Pero puro karnal naman. Inaalaw yung mga youth magligawan, mag-boyfriend, girlfriend. Dito, bawal ha. Kaya safe ka dito, anik ka ha. Bawal dito sa amin. Nandi-DA si pastor dito pag di ba? Lalo na yung mga workers namin. I hope nakikita ninyo Nadidiscern ninyo. No? Meron kasi loyalty lang Doon ako. No? Nakataya po mga spiritual ninyong buhay. It's a choice, sabi nga. And, talo na ako, after Galatians, very clear. Andito rin paalala ni Pablo sa Ephesian Church, kaya din bumaksak kasi nawala yung first love nila kay Lord. Anong sabi ni Pablo sa kanila dito sa Ephesians 1:18? Ephesians 1:18, anak. Sige, tingnan mo. The eyes of your understanding, being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance. Di ba? Kasi nakakalungkot dahil yung ang dapat na matutunan ay hindi na isa sa pamuhay. Kaya totoo din yun sorry to say, although dati, naalala ko si Ate Epin. Ate Epin, naalala mo pa yung biruan natin na ano yung favorite verse niyo? Pakitanong mga katabi niyo. Ano yung favorite verse niyo? Kabisado niyo ba? Yung versions niya NIV, King James Version, etc. Meron! Pastor, basta, sabi ni Ma'am Epin sa akin, basta pastor, kahit isa lang ang alam ko na isa sa pamuhay ko. Totoo yun. Kesa sa pagkadami-dami niyong alam, wala kayong na isa sa pamuhay. Nakukuha niyo po yun? Pero siyempre, Ma'am Epin, kung dadami, mas maganda, ha? Kung dadami, mas maganda. Biruan namin yun ni Ate Epin. Si Ate Epin po yung una kong kaagapay sa ministry. Batang-batang pastor pa lang ako noon. I am already 35 years as a pastor, ha, Anika, ha? So, 35 years na ako nagpapastor. I have learned so much about the Bible. Alam ko yung hindi kami kasama sa politika dito, ha? Hindi kami kasama dito ng kung ano-ano mga pinaggagawa. Sabi nga ng mensahe ko last Sunday, I always am reminded, I always remember, and the end result, ito ang inyong pastor. Kasama ng vision, kahit maliit lang tayo. Anong again? Spiritually growing ang hinahanap ng Diyos sa isang iglesia. Hindi yung pangmaramihan. But anyway, siyempre, I'm hoping also someday from the tinatawag na quality church, magku-quantity din tayo. Di ba? From quality, magku-quantity tayo. Pero, yan, thank you. Nadagdagan tayo ng isa ngayon. Ayan, si Anika, nagdala ang lola. Kanya-kanyang tinatawag na mga spiritual gifts. And then, siyempre, these are mga books na, again, Philippians. Grabe din ang sinasabi dito sa Philippians. Sabi ni Paul dito sa Philippians, dinaanan ko na, 1:10, ganda that ye may approve things that are excellent. Philippians 1:10, anak. Ganda! Grabe ang kaalaman ni Pablo. Grabe.
Nababasa niyo po ba itong mga binabanggit na verses ni Pastor na ito? Diba, nakatema, no? Nakatema. Kaya pala si Pablo, grabe yung narating, kasi nga, andun yung spiritual discernment niya ng dapat at mali. Alam niyo ba, kahit si Pedro, ni-rebuke niya sa Book of Galatians, di ba? Kasi si Pedro noon, nakisali dun sa mga kapwa Hudyo. Pero nung una, nakikikain dun sa mga Gentile. About the good and evil. Grabe yan, no? Things that are excellent. I hope makakatulong. And Colossians, woo! Yung mga matatalino dito. Pero salamat, kahit yung mga manager namin dito, ang mga, sabi nga ng mga prayer kanina, ang humble. Naguhugas ng plato, nagsiserve sa workers, pero sa mga opisina nila, mga manager sila, meron tayo dito niyan ha, hindi ko na lang sila para banggitin. Colossians 1:9. Woo! Bingo! Walang sisigaw ng bingo dito ha, baka akala nyo, nagbibingo tayo ngayong umaga dito. For this cause, verse 9, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Oh, ganito si Pastor. Lord, lumago naman na siya. Lord, magbago na siya. Lord. And to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Sabi, no? Matatalino na itong mga kausap ni Pablo dito. Colossians. Tatalino na. And syempre, ang model church, Thessalonians. Damay ko na. Ano sabi ni Pablo dito? 1:4. 1 Thessalonians 1:4. Knowing, brethren, beloved, your election of God, tuloy mo lang na ka, and ye become, and, tapos tatalo na lang ako dito sa verse 6, di ba? 7, etc., you're filled with the Holy Ghost, and so that your examples, di ba? And, ganda ng pinakang, gustong-gusto ko po dito yung kabuuan ng mangyayari na verse 13 ng chapter 3. Ano ba yung hiling ni Pablo na wag silang magbago, kayo ay modelo na. So may mga ganyan din ako member, tinitignan ko, dinidiscern ko, Lord, itong brother na ito, wag magbabago. Kasi okay na siya talaga, model na siya. Di ba? Pero ano sabi diyan? To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Ma'am Je, kaya pa? Kaya pa natin? Ma'am Jane, kaya pa? Kahit ano mga karamdaman natin, Ma'am Jane, kaya? Kaya? Ate Epin, kaya pa yan? Kahit 3 times a week, dinadialysis ka? Kaya nyo kaya magpa-dialysis 3 times a week? Tulad ni Ate Epin? Kaya pa, Ate Epin? Thank you, Ate Epin, ha? Nandiyan ka pa rin. Tayong malulusog, tayong may mga 10 daliri sa New Year na naman. Saan natin gagamitin na naman? 10 mga daliri. Wala pa namang napuputulan dito, ano, na ang bait ni Lord sa atin. Yung may mga lakas pa. Ano pa mga pinagagawa natin? Yung pala yun. Si Pastor Ed, I thank the Lord doon sa gabay niya lahat na narating ko nga po ang pananampalatayang ito, ang edad ng pananampalataya. And may I remind you,
Mensahe ko last Sunday yun. Please, be na. Be na. Siyempre, sabi ko nga, good and evil. Good or bad. It's a choice. And siyempre, alam na rin natin, sabi ng Bible, dapat tayo nga sabi ko last Sunday, salt and light, created for His glory, etc. Dami na Pero, siyempre, pre-existing yung yung tinatawag na permissive will. Dagdag ko na lang ito ilang verses, Ma'am Jane, daanan na lang natin, ito yung pinicturean mo Nasabi dyan sa 2 Samuel 19:30, kanina binanggit na ni Asi 35. Nakakalungkot itong mga characters na to, di ba? Sabi nga ni Samuel, paalala niya sa bansang Israel. Kilala niyo to si characters para may madagdagan tayo. Si Barzillai, ito yung mga sinabi kong mga model din Si Barzillai, ng panahon na si David ay nakikipagdigmaan pa, nag-alaga kay David. Pero ngayon, 80 years old na siya. Matanda na. So, binabalikan siya ni David ng gratitude. Sama ka sa akin, bubuhayin kita dun sa kaharian ko. Diba? Ano ang sabi ni Barzillai hanggang sa huling sandali? Basahin niyo yung kwento na ito. Ganda Okay na po ako, dito na lang ako. Gusto ko dito mamatay sa bayan ko. Ihatid ko lang po kayo hanggang makatawid kayo. Tanda na niya, pero yung pa rin ang puso niya, maihatid. Pero sabi niya, Sir, hindi ko na kayo mapaglulutuan doon. Dito na lang ako, sir. Mamamatay na ako Diba? May ganyan kaagapay. Ang gaganda kung may makakaagapay kang ganyan. Thank you, Ate Epin Hindi mo na ako pinaglulutuan Dati pinaglulutuan mo ako, Ate Epin Dati dyan kami kumakain nila Brother Bong, Pastor Rico, Ninong ko. Hindi na tayo pinaglulutuan ni Ninang Epin ngayon Asahan pa ba natin magluto si Ninang Epin? Yung nga hindi na ako magkanda ugaga sa dialysis niya 3 times a week. Paglulutuan pa tayo. Discern naman natin yun. I-discern naman natin, di ba? Pero Ninang Epin, Blessed Christmas. Tatawid kami dyan sa bahay mo, kakain tayo dyan, ma'am. Kakain tayo dyan. Ha? Hindi nagbago. Ayan. Ecclesiastes 8:5. Ito naman daw, yung mga matatalino sa iglesia natin. Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing and be a wise man's heart, discerneth both time and judgment. Lapit na po bumalik si Lord. So, ito na, nangyayari. Ang forecast ng mga social media, mga puro aliens na, di ba? Pansinin niyo, puro aliens na. Kasi yun, i-induce nila ang tao na pag nawala ang church, pag kinotap ang church, kinuha tayo ng mga aliens. Inabduct tayo. Hindi po. 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, tayo ay kukunin sa ulap ng ating Panginoon. Anong gusto niyong paniwalaan? Kukunin tayo ng angels, ng aliens, o kukunin tayo ng Panginoon sa ulap? Matalino kayo? Pakita nung katabi mo. Kapatid, matalino ka, pumili? Nang gusto niyong paniwalaan? Ha? That's faith. Kakalungkot Pero, yun na yun Yan ang nangyayari sa mundo Talon tayo, anak. Malachi 3:18. Hindi ko kayo tatakutin sa pera ninyo, pero, mga nag-bonus, parang wala pang nagtatights Ma'am Ningning, may mga nagtights naman, mga bonus, wala, parang wala Sige lang, pero pakakainin pa rin namin kayo next Sunday. Malachi 3:18. Ano sabi pa rin dito? Then ye shall return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not.
Kaya nga, alam niyo si Pastor, naging tapat na lang ako sa inyo ngayon. Pagkausap ko kayo, dami ko nang na-discern eh. Alam ko naman kung nagsisinungaling kayo. Ayan, mga tinanggal ni Lord. Pag si Lord ang humatol sa inyo, hindi natin, God cannot be mocked. Hindi pwedeng lokohin ng Diyos. Gumagampan lang po kami. No, yung mga tunay na pastor ha, gumagampan lang po kami. Pero yung pastor-pastoran, kukonsintihin kayo niyan sa mga kasalanan ninyo. Sige, magkabitan kayo. Sige, okay yan, okay yan. Basta bibigay niyo sa akin first fruits ninyo, okay na yan. Ha? And syempre po, ihabol natin yung ilang mga bagay. Hebrews 5:4, dami na natin to, Asi. Hebrews 5:4, ang sabi dyan, napakaganda rin. And no man take it his honor unto himself, but that which is God. Nalito ako dito. Okay. Luke pala yan, Luke 6:5-4. Anak, balik mo sa Luke 6:5-4. Nalito ako dun sa K. Luke 6:5-4, ha? Last na lang at saka isang verse na lang, Ninang Jane. Pahabol ako dito sa isang verse na napakahalaga. Ito pala yung Hebrews 4:12. Pero, sige, Hebrews 4:12 muna, anak. Mas mabilis ka na dyan. Nandiyan ka na sa Hebrews 4:12. Naghalo ang aking verses. Sa dami na po ng verses ng laman ng utak ni Pastor, pakitanong niyo si Pastor kung naisa sa pamuhay namin to ni Sister Michelle. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow. Pakikapa ang mga tuhod ninyo, masasakit na ba kasukasuan nyo? Mataglamig na naman. May mga arthritis dyan. Ninong Koko, kamusta na yung mga arthritis mo, Ninong Koko? Kaya yan ng Word of God. Kaya yan ng Word of God. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Wala po tayong may tatago sa Panginoon. Wala po tayong may tatago. And yung last day, anak, tingnan mo yung Luke 4 na yun. Yung kanina ko nalito ako. Luke 6:5-4. Luke 6, tama ba? Balik tayo sa ending kay Lord. Luke chapter 6, verse 5. 5, hindi pala. 5 lang pala. Luke 6:5. Tama ba ako? Hindi. Nalito na ako, anak. Never mind na to. Kasi kahit pa paano. Pinoformat ko lang po ulit kasi yung ang tawag mo doon, mini iPad. Baka ang susunod, iPhone. Binaformat ko pa po kasi naglolo ko na yung iPad kong mini iPad eh. Ayoko naman banggitin yung generous dito na magbi-bless ng ano. Kaya tinatsaga ko na lang muna itong notes ko pagkaliit-liit. Sabi ni Asi, Pastor, paano nyo nababasa yan? Doktor po ako eh. Kaya ganyan ang mga notes ko. Na kahit minsan ako kahit ako minsan ay doktor akong spiritual. Doktor ako spiritual. O yun nga. Kayo notebook eh. In order kayo eh. In order kayo. Si Pastor nandito, kaso minsan, sorry anak, hindi, next week, pag na-restore ko na yung iPad ko, doon na ako. Di ba naka-iPad naman ako dito, pero, balik mo sa pinang key verse natin, sabi ni Lord, discern the signs of the times. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. But can you not discern the signs of the times? Well, yes. Walang makaka-perfect. Lagi naman sinasabi ni Pastor yun eh. Wala pa po perfect dito kasi pag perfect na tayo,
na kay Lord na tayo. Pagbalik pa po niya yon, unto perfection. So, we live our life step by step. Sabi nga, hanggang binibigyan tayo ng hininga, lakas. So, paano tayo, we can declare, Lord, I am continually with Thee kahit anong nangyayari, problema. Sa mga first time na magki-Christmas, may mga pagsubok. Yes, hindi ako bias sa mga namatayan. First Christmas ninyo, wala na si ganito. Si Pastor, first Christmas ko na nalagasan na naman ako. But that's reality. First Christmas na, sabi ko nga, totoo talaga, no? First Christmas ko, di ba, nalagasan ako. 3 yan eh. 4, 5 yung nalagas, oh. Yung 3 pamilya, yung 3 mag-anak nung January hanggang February. Tapos, itong isa, ito lang, lately. Tapos, may humabol nung Linggo, Lunes. Ministry yun. Pero, I thank the Lord, may bago, oh. Ayan, oh. Sister Anika, I hope may nadagdag sa iyo, ha, na kaalaman. Yung word na meaning, yun na lang, tanda mo na lang yun. Meaning ng discernment sa Hebrew, bina. And because today you are here, I just would like to say to you, mahal ka ng Panginoong Jesus. And si Lola na magdadagdag sa iyo. Ha? Ganun lang sinasabi ko kasi ang tao ngayon, yun ang hindi nila marinig sa mga mahal nila sa buhay. Pakisabi nyo nga sa mga katabi, mahal kita kapatid. Pakisabi nyo, baka naman may mag-suicide na dito mamaya. Pakisabi nyo nga, mahal kita kapatid. Mahal ka ni Lord. Kung ayaw maniwala sa yung mahal mo siya, di sabihin mo na lang, mahal ka ni Lord. Let's pray. Lord, thank you for this day. Wala na po kaming dahilan, Lord. Nandito na po, Lord, kompleto na. Hindi po may kakaila nila Adam and Eve na wala pa silang discernment. They have the Holy Spirit then. Hiningihan mo sila, Lord, ng breath of life. Hanggang kami, Lord, sa panahon namin, you have given back that Holy Spirit. And overall, Lord, not needed, Lord, yung masasabing, Lord, Pastor, pwede ba hingiin yung spiritual gift na yun, Lord? Hindi Lord, pwede kasi kung lalago lang kami sa mga salita mo, Lord, madidiscern na namin between good and evil. Pagpalain po ang iglesia, kasama ng mga kapatid, hoping mamaya, Lord, may mga uuwi sa probinsya, may they discern, Lord, the mga okasyon, sasamahan nila, selebrasyon, and Lord, between the good and evil. Pagpalain po ang kabuuan namin, Lord. Ang puso ko, alam mo yun, Lord. Pagpalain po ang ministeryong ito. Lord, kung sakali, ano man itong virals na ito na nangyayari, discern ko, Lord, na ang mangyayari ay yung nasa salita mo. Kung sakaling dadating ka, Lord, timely for your second coming, dahil nalaman na naman ni Pastor Ed, so i-delay mo na naman, Lord. Binibigyan mo pa ang pagkakataon mong mundo magsisi. Pero sabi nga, andun na si Trump, nagbubuo na siya ng 10 nation para sa Gaza. Andito ang science, mga scientists, binabantayan po yung 3IA na either kometa daw or spaceship na malaki. Kayo po ang nakakaalam. Pero we discern now
the signs of the times. In Jesus' name, amen.